sa video na to. Dito sa Gensan, kada umaga, maraming tuna dumarating kasi ito yung tinatawag natin na marketplace talaga ng mga tuna. Nandito tayo sa General Santos City. Grabe ka mo, kumukuha na ako ng cake. At gagawin natin ng isang ultimate Gensan food tour. Mula sa famous Awings Balbakwa, Mainit na sabaw kay mainit sa Gensan. mga halal food sa palengke, legendary palabok, Oh, cheers! Yeah. at dahil ang Gensan ang tuna capital ng bansa, ay hindi natin palalagpasin na hindi tikman ang pinagmamalaki nilang tuna. Welcome to Gensan. Welcome to Gensan, cheers! Ready ka na ba? Tara! Says, listen up. Listen. Oh, we're gonna die here. Ang General Santos City, formerly known as Danyangas, ay isang syudad sa probinsya ng South Cotabato dito sa Mindanao. Isang syudad na mayaman sa pamumuhay ng pangingisda, agrikultura at marami pang iba. At bago simulan ng ating food trip dito sa Gensan ay bumusita muna ako sa Gensan Fishport Complex para masilayan mismo ang aksyon sa pagbebenta ng mga fresh tuna. Okay pare, magandang umaga. Nandito tayo sa General Santos City, South Cotabato. Nandito tayo sa napakasikat na Gensan Fishport. Kasama ko si Kuya Michael. Sir, magandang umaga. Magandang umaga. Sir, itong action na dito sa Fishport sa Gensan, ano nangyayari dito kada umaga? Dito sa Gensan, kada umaga, maraming tuna dumarating kasi ito yung tinatawag natin na marketplace talaga ng mga tuna. So lahat ng mga tuna galing sa iba-ibang lugar sa Pilipinas, dinadala dito para i-bidding, para i-auction kasi dito kasi maraming planta dito sa Gensan. So yung lahat ng tuna kayang i-cater dito. Kasi pag sa mga ibang mga lugar, pag dumagsa yung tuna, hindi nila kayang cater kasi walang magko-consume. Pero dito sa Gensan, marami kasing mga planta, kaya na iba-ibang planta ba. So kahit gaano pa karaming tuna ang darating dito sa Gensan, kayang i-consume yan. Pinansagang na tuna capital of the Philippines ang Gensan dahil sa geographical location nito. Southern Philippine lies in the tuna belt wherein there's so much tuna. This belt can sustain roughly around 3 million tons per year. That is worth about $4 billion. Pero ang tanong ko, paano ba yung proseso niyan? Like, galing sa dagat, ibabaksak dito. Anong unang proseso? Tinitimbang ba? Paano ba? Yes. Una, pagdating ng isang bangka dito, i-unload yan. Oh. Tapos yung mga labor kukunin yan kasi may mga maraming labor dito. Kukunin yan doon sa bangka. Tapos pagkatapos ititimbang. Pagkatapos lalagyan niya ng kilo. Gaya nito. Example ito, 16 kilos. So lalagyan ng kilo, pagkatapos ilalapag yan dito. Pagkatapos yung ilapag dito, i-check yan. Gaya nito. I-check natin. Gaya nito. Yan. Ito yung ginagamit natin na tester para ma-check ang tuna. Ito, tester ito. Ito yung quality ng tuna. So dito pa lang makita na natin kung maganda o hindi maganda ang klase ng tuna. Pagkatapos ng classification of tuna ay malalaman kung saan ibebenta o mapupunta ito. Some goes to any 3 major destinations after the grading process. Some go to the tuna canneries, iba naman is sa mga processors or exporters, while the rest goes to the local market, catering the local consumers. Mamaya sa huli ng video ay titikim tayo ng fresh tuna sa Rachel's. Okay, cheers. Actually, sobrang late na. Parang nasa alas 8 na umaga ngayon. Pero pinaka-prime time dito is mga alas 5, alas 4, tama, di ba? Mga 5 or 6, ganyan. Pero ngayon, kahit gantong oras, marami pa rin. Pero pinakamagandang gagawin natin ngayon, itong mga fresh Gensan tuna, kakain tayo mamaya sa isang sikat na restaurant kung saan nag-serve ng iba't ibang mga tuna dishes. Anyway, Sir Michael, maraming salamat. Thank you. Pero bagong lahat, breakfast. Dito sa Gensan, ang balbakwa ay isang staple na ulam. Natatanaw mo kaliwat kanan. At ang Awings Balbakwa ay ang isa sa institusyon pagdating dito. Siya balbakwa, kini siya bulalo. Dalawang klase. Anak, puro Balay laman, karne. balat at saka laman. Sige. Pare, simulan natin ang isang magandang food tour dito sa Gensan. Kundi saan pa ba ang most requested Awings Balbakwa. Ate, maayong buntag. Mayong buntak, sir. Ate, gano'n nakatagal tong Awings? Artista ka. 1997? Yes. Kasi ito po, itong isang malaking kaldero na to, anong gamit na baka po ba to? Yes.
Panigurado yung mga taga Jensan, alam na to. Like, since 1997 pa sila. Makita mo to, isang malaking kaldero, punong-puno pa ng sabaw. So, refill na yan dahil medyo nauubos siya kada segundo. Yung pinaka ginagamit nilang karne is yung pinaka legs or back legs ng baka. Anyway, pare, masarap mag-almusal ng balboka dito sa Jensan. Umorder na tayo. Malaking karne, yan. Yan. Ipiskal ko na po. Kita mo ba kasi? Yung sa perna sir, sa paa. Yan. Cliff, maayong buntag. Maayong buntag. Welcome to Magandang Jensa. Meet my Jensen local food guide, Cliff Corset, Hi guys! Ako si Cliff Corsit ug ani kita karon. aka Cliff the Star, isang proud local content creator who aims to promote the magandang Jensen. And makakasama ko siya dito sa Jensen series natin. Cliff, pansin ko, itong unang kainan natin, parang ang daming kumakain, no? Oo. Like, ano ba itong balbako ba? Like, normal breakfast food ba to? Balba ko kasi is parang gusto na lang mga taga Jensan yun. Gusto nila talaga yung parang easy food lang. Oh. Kasi minsan yung mga kumakain dito, tricycle driver, nasa office, okay, estudyante, they want to make it fast. Pero bakit si Awings yung isa sa pinakasikat? Siya yung pinakasikat, unang-una dahil isa sa pinakamasarap din. Anyway, this is a great start. Yes. Umigop tayo sa baw habang mainit pa. Meron ako dito, yung akin, ito yung may karne. Puro karne sa akin, yung sa'yo naman. Ito naman, it's a mixture. Ayan yung may balbakwa. Yeah, I'd love to try Okay, this. yan yung I'd love balat. to try. Kuha ko sa baw dito. Interesting. Di ba? Alam mo, nakakatuwa talaga eh. Alam mo, kung pupunta ka ng iba't ibang probinsya ng Pilipinas, parehas yung pangalan ng putahe, pero iba yung atake. Ah, talaga ba? Alam mo, ito, more on like nilaga. Sa saltier yung nilaga, sa saltier yung nilaga, lasang nasa Mindanao ng sibuyas. Okay. Yung iba kasi, ang balbako, may kalaputan. Pero nagigets ko nga, parang ito yung perfect way to start your day. Yeah. Diba, mainit na sabaw. Talaga, Alam mo yun? talaga. Mainit na sabaw kay mainit sa Jensen. Sobrang init dito, di ba? So, kuha ko ng karne dito. Tapos, kuha ko dito ng toyo. Tapos, sili. So, lagyan ko rin sa kanin natin. Cheers! Cheers! Lambot. Ba? No. Iba yung nabibisualize yung balbakwa. Talaga ba? Pero ang sarap niya. Simple lang din talaga. Parang lang kumakain ng ilaga. Okay, and then, nakakatulong din yung extra soy sauce, Yeah. yung sili, kalamansi, nagbibigay, alam mo yun, kinakat down niya yung heaviness ng pinakabalbakwa. Ito talaga, Cliff, yung pinakabalbakwa. So, ito yung balat, no? Tama? Yan yung may combination ng balat at laman. Ito yung balat, oh. Akala mo parang mushroom lang or jelly. Ba? Lambot na rin. Yeah. Oh, sobrang parang jelly lang din, eh, no? Talagang pinakuluan to, ha? Oo. For how many hours? Gabi pa lang, nag-start na silang Oo. nagpakulo nito. Balik, Cliff, magkano ba yung isang plato na ito or isang bowl? Okay, yung bulalo, 60. Yung balbakwa, 50 pesos lang. Ganun ka-affordable. Diba, no? Sabi ko sa'yo. Alam mo, kung order ka ng ganito sa Maynila, parang siguro mga 90 o 100 pesos na to. Ba, ganun ka mahal. Aside from mura, quality yung binibigay sa yung pagkain. Galing. Next stops, as in plural lang stops dahil sa public market ng Jensen is sobrang dami mong pwedeng kainan. Mula sa mga pang-araw-araw na ulam, mga pagkain halal, at mga paboritong merienda ay mahanap mo lahat yan dito. Okay pare, next stop natin. Sabi nila, pag pupunta ka na isang probinsya ng Pilipinas, it's a must try na pupunta sa palengke nila dahil doon mo mahanap mga masarap na karinderya at doon mo mahanap mga murang pagkain. Anyway, Cliff the Star. Pops, anong pangalan ng public market na to? Anong ganap dito araw-araw? Guys, nandito tayo ngayon sa sentro talaga ng General Santos City Public Market kung saan makikita natin lahat ng madaming pagkain. May mga restaurants dito at may mga ibang snacks house din na pwede nating tikman yung mga pagkain nila. Pansin ko, Cliff, yung mga kainan dito, karamihan halal. Yes! Tapos, kanina may sinasabi ka sa akin na, Pops, pansin mo, iba ang init-init, mga naka-long sleeves. Dito pa rin kumakain, mga galing opisina. Oo, lahat ng yan. Dito kasi parang lahat dito na gusto pumunta kasi mura na. Tapos yung pagkain alam nila, tapos masarap pa. At yung isa is talagang nasa city lang siya mismo. So pwede talagang puntahan anytime. Anyway, ang dami ko nakikitang potential na pwede natin food tripan dito. Ikot na tayo. Maghanap na tayo ng isa. Tara.
Okay, next food trip natin, may nakita rin ng halal na karinderya. Nagbebenta sila ng mga bok choy, pancit, spaghetti, pero tumako ng atensyon natin is yung itong kanilang pastil. Tsaka, meron tayo dito tinatawag na Tapay. Basta sinabi sa akin yung tapay daw. Kasi usually kinakain namin ito. pastil, di ba? Kahit sa Pastil Manila, na. sikat na sikat Yes. yan eh. Pero, sige, na-intriga muna ako dito sa tapay. Buksan Iyan muna natin. natin. Buksan natin. Okay, so kanin. Pero, anong karne niya? Wala. Parang fermented. Sweet and sour nga daw, sabi niya. Sweet and sour rice daw. Gusto mo tikman? Yeah. Tara, cheers. Sige, kuha tayo. Oh, wow. Oh, this is like, Parang cake. ito yung flavor na kailangan mo masanay. Ha? Oh, I mean, hindi siya para sa lahat, hindi siya para sa akin. Pero may lasa niya. Sobrang fermented. Na may konting tamis, may sourness. Alam mo, okay. Ano may lasa niya? Papuntang wine. May Yan. konting wine flavor. Feel ko masarap ito. May kasamang curry, may kasamang prito. May ulam. May ulam. Yeah. Ang next natin, ito na yung pastil. So, tigisa tayo. So, ito 10 pesos lang din. Pero syempre, nasa Jensen ka, Oo. kailangan mo kumain ng tuna. Of course. Tuna pastil. Madaming flavor pa to eh. May Oo. chicken, may tuna, at alam mo yung bago dito, parang meron din silang mushroom. Mushroom, pang vegetarian. Yung no? ilalagay nila dito. Sige, on top. kuha ko dito. But this time, ito tuna to. Okay, kuha ko. Alright. Ang harap. Sarap. Of the very generous adobo flavor. Alam mo yun, garlic, toyo. Oh, nice. And then yung kanin. But for a 10 Lambot. pesos, parang sobrang sulit siya. Yung 10 pesos na pastil sa Metro Manila, hindi ako mas maliit dito. Ha? Oh, ito. Ang daming kanin eh. Nakaka-add siya ng flavor, itong dahon ng saging. Oh, nice. Anyway, may mga ilang kainan pa dito. Porsi tayo sa next food trip clip. Tara! Dali naman din. Mag-jogging lang. Sa harap mo talaga Jordan. Sabi ni Lalo. 14 yung halo yung ice cream. Okay, tumatagaktak na ang pawis ko dito sa Jensen. Oo nga pare, nararamdaman ko na yung init yung pawis. Sabi Pero, ko sa'yo eh. pansin ko yung mga lokal dito, parang meron sila pampawi ng init. Oo. Ito yung Jensen Halo-halo. style halo-halo. Yes. Pare, overloaded ng mga ilang, binilang mo di ba? Ilan yun? 14. 14, ang dami. Like, pansin ko, ang daming prutas. May melon, Langka. may langka, may saging, tapos ang daming klase ng gulaman. Aha. Tapos pinakamaganda dyan, meron silang homemade ube ice cream. Sige, di ko alam kung paano didig At may into. leche plan. Ay, meron din ako. Ito yung leche plan. Leche plan. Sige, di ko alam kung paano titirahin to. Ikaw na bahala kung saan mo gusto ako. Kuha na lang ako dito sa side na to. Bahala na ako na makuha ako. Rinikman ko to. Guys, sobrang init dito sa Jensen. It's really good to have. Halo-halo talaga. Sa bite na to, meron akong ube, gulaman, langka, saging, tas leche plan. Cheers. Tamis. Oh, nice. Oo. Grabe kumilig ka sa ube. Oo. Panalo to. Kahit yung shave ice nila, parang may ube. Parang ube extract na eh. All of that sweetness ang gagaling doon sa iba't ibang prutas. Yung langka, yung saging, all of that texture galing sa gulaman, yung cereal nandun. And then there's like an eggy, milky element galing doon sa leche plan. Ah, nice. Ang sarap nito. Kakaiba ha. Ang dami niyang ganap. Oo, nakaka-happy, no? Parang feeling ko talagang bumuhos sa akin yung napakalamig na halo-halo. Pero mo, ilang maganda dito, 45 pesos. Sobrang mura. Ang mura. Kung sa Chowking ka, magkano na yun? Ito gusto niya ipakita sa atin, may pa-take out pa sila. Ayan, ayaw nga no. Guys, kung 45 pesos lang. 50. Kasi yung baso. Pero mura na rin. Pinaka-trip ko dito, hindi tipid sa ingredients eh. Like, yung gatas din yung evaporada. And then yung ube ice cream, homemade din. Isa ko ninasahan din yung parang crushed peanuts din pala. meron din. Oo. At nakita mo, diba? In front of you talaga nila ginagawa. Yung kainan na ginagawa yung pagkain sa harap natin. O, pwede dito. Kala niya sushi, o kaya teppanyaki. Yeah, Pero pwede dito. halo-halo pala ni Ate Lynn.
Last stop dito sa palengke ay ang Vivian's. Mula bata pa lang daw si Cliff ay paborito na niya daw talagang palabok ni Tita Vivian. Andito tayo ngayon sa Vivian's Refreshment. Simple lang katulad ng ibang palabok pero ang karne nila ay merong toppings na baka. Yung parang pansin ko sa dinami-dami ang karinderya dito, parang isa to sa pinakamaraming tao. Kasi nauna si Ate Vivian. Tapos ang tagal niya na din dito. Tapos mas madami din siyang options ng pagkain at iba't ibang mga varieties of food. Isang matatanong sa'yo, Cliff, may kinikwento ko kanina na dati nung bata ka, favorite mo sumama sa palengke. Oo, naalala ko pa dati nung bata pa ako. Pagka namamalengke yung nanay ko, sumasama ako. For the reason that, after mamalengke ng nanay ko, pumupunta kami dito sa may Vivian's Refreshment. Anyway, habang mainit pa, sige, tirayan na natin. So, lagyan natin ng kalamansi. Alam mo, simple lang yung ricados niya, no? Itlog, may crushed chicharon. Tapos, ngayon nakita ng palabok na beef yung karne. Parang ground beef, oo. Sige, haluin natin. Okay, nice. Look at that. Sobrang bouncy nung kita mo, noodles diba? niya. Oo. Creamy siya. Gusto ko, may chicharon, karne. Atong tilawan. Oh. Cheers! Yeah. Ano yung sinabi mo? Atong tilawan. Ano sabihin nun? Let's taste it. Tingnan natin. Cheers! Puno, diba? Ang sarap. Very straightforward clip eh. Pero yung nagpapalasa, yung parang ground beef. Oo. Parang siyang tapa. May konting tamis, di ba? And then there's like a patty texture. And then that viscous sauce. Ah, nice. I mean, yung sauce natin, parang yung normal palabok lang din. Parang may seafood flavor, may alat. And then, medyo gooey siya. And then, the noodles natin, may konting bounce, may konting chewiness, and then, the crunch yung chicharon. No? Nice. Yung sakto lang yung sauce dun sa pasta niya. Yung dalawang klase ng karne, yung crushed chicharon, And- tapos yung beef, na very, the jive sila eh, no? Wala nung bata ka. Alam mo, Cliff, napapansin ko talaga na favorite mo to. Kasi yung mga ibang kinain natin, medyo, nag-ano ko eh, nagtitipid ka eh. Para may room yung space mo. Ito, halos mauubos mo na. Di ba? Kasi naman- namimiss ko yung childhood ko. ganun ba? You know, if you really wanted to reminisce your childhood, saka lang dito. Diba? Kain ka lang ng masasarap na pagkain ng kinakain mo nung bata ka pa and you will be happy. Panigurado paborito ng mga lokal to. And I agree, ang sarap nga. Anyway, cheers. Ito na, kanina nanggaling tayo doon sa mismong pier, doon sa port. Yeah, Ito ko kain talaga ng fresh tuna ng Jensen. excited na ako. Ready na rin ako. Araw-araw ko naman nandito ah. Pero iba din talaga pagkasama ka. Told me it would get this bad. I push it down. For our main event, dito natin matitikman ang mga isda na pinagmamalaki ng Jensen. This is Rachel's Tuna and Grill, a huge seafood restaurant that caters delicious and affordable seafood dishes. At syempre, ang superstar ay ang kanilang grilled tuna. Time to be back again. Or pare, nandito tayo sa kusina, dito sa Rachel's, ibang klase na action. Sabi ko kanina, sir, ba't ang lalaki niya, hinihiwa pa ba? Hindi, ito na pala yung order talaga namin mismo. So meron tayo ditong tuna belly, tuna pa nga, tapos meron isang malaking, parang hiniwa na lang talaga literal sa gitna ng Blue Marlin. Minsan lang ako dito sa Jensen, kaya dapat lubusin ko na. Umorder kami ni Cliff ng iba't ibang seafood dishes tulad ng kinilaw na Blue Marlin, bihot at bagaybay or tuna milled and raw, grilled Blue Marlin,
At syempre, ang superstar, ang grilled tuna panga and tuna belly. Alam kong kanina pa kayo natatakam, kaya halika, kumain na tayo. Okay, Cliff, ibang klase tong pa-ending natin. Akala ko tuna lang yung kakainin natin, pero this is like a seafood heaven. Fiesta, nalulunod na ako dito sa seafood. Hindi ko lang paano sisimulan. Alam mo, na-intriga ako. Gusto ko simulan sa kanila. Ito yung tuna drumstick daw. Kakaiba. Ito daw yung parang gills ata ng tuna. Alam mo, lahat na talaga ng pwedeng gawin nila sa tuna, nagamit nila at nagawa na nila. But this time, isa to sa pinaka na-amaze ako. Pwede pa lang gawin drumstick. Parang walang tapon. Sige, tikman nila natin. Click, cheers. May buto sa gitna. Pero nandun nga yung tuna. Parang kumakain ng tuna katsu. Ha? Nice, crispy, flaky sa labas, and then you have the very juicy na tuna sa loob. Siyempre, kailangan mong tikman yung kinilaw ng Jensan. Tama ba? And so, kuha ako dito nung ating kinilaw. Ito yung Blue Marlin naman. Yung luya, yung sibuyas, yung sourness nandun. Yung singkamas. Yung singkamas, oo nga, may singkamas nga. And then yung hint ng sili. Nandun yung sobrang lambot na Blue Marlin. Sobrang fresh pa. Okay, next try natin to. Ito yung tinatawag na bihon. Ito yung Yun ba yung... parang itlog ng sa babaeng isda eh. Parang adobo style. Texture niya, parang kang nasa livery texture eh. May matay na. Pero overall, flavorful siya. Ang sarap ng pagkakaluto. Siyempre, kung mayroong itlog ng babae, kailangan may itlog ng lalaki. Ito yung bagaybay. Nakakainaw natin dito sa Davao. Ito mas ramdam mong itlog siya yun. Ito, parang atay na texture, pero chewy. Ito yung atay na creamy naman. Pinaksiw. Pinaksiw na Malasugi. malasugi. Sige. Grabe. Ang laki, no? Oh, that chunk. Mas masarap siya pag hindi talaga na-overcook. No? Pero bawal ka mabusog dahil may tatlong klase pa tayo dito ng isda. Ha! Try natin tong, paano ba? Yan na lang muna, mas malapit. O sige, mas malapit. Tuna belly. Ang laki. Sige, good luck sa amin. Wala nang arte-arte. Kamayin mo na. Look at that. Grabe. Okay, cheers. Masarap siya pag kinakaman. Oh, ibang klase yun. Doon yung smoky flavor, marination lang, toyo kalamansi. Alam mo yun, like, and gusto ko yung parang tostado na balat pa eh. Ang sarap, ang juicy niya, grabe, ang lambot. Oh my God. Madali mo nga lang nakuha. So, kayo, Babs, nung bata kayo, yung tuna, like, paano yung normal araw-araw may tuna sa Dito tayo? kasi, usually yung mga negosyo dito, puro mga isda. No, Oo. yung lahat sila nag-negosyo ng mga isda. Usually, yung mga sobrang nilang isda dun sa fish port or sobrang isda nila sa paninda nila, they sell it in a lower price. Or they give it away to Oh, people. ganun bigay na iba. Tuna pa nga. Siyempre, bawal kang hindi kumain ng tuna pa nga dito sa Jensan. Grabe, ang lambot talaga. Kung nakikita niyo lang, nice. Grabe, no? Oo. This time, Clip, sausaw natin dito sa toyo, suka, na may sibuyas at kamatis. Ayan, perfect na sausawan to. Ibang lasa. Ano? Parang punta tayo sa main event. Ito yung ating look at this giant Blue Marlin. Parang hiniwa na lang. Parang hindi na ito chinap-chap eh, no? O, parang kunin mo nga ako dun sa gitna ng Blue Marlin. Yun. O, ito na yun. Tapos, inihaw na lang din. Sige, Clip, bahala ka na kung saan mo gusto. Ako dito, ako sa bandang... Grabe, kala mo, kumukuha na ako ng cake. Para siyang slice ng cake. O, wala sa slice ng cake. Ito sa akin naman. Oh, that. Guys, Cliff, masasabi kong only in Jensan. welcome to Jensan. Welcome to Jensan. Cheers! Wow! Yung nanonood yung bawat kagat mo na sobrang sarap ng isdang to. Oo. Tapos magtatanong ka, ang klaseng isda to? Bakit ngayon mo lang natikman? Grabe, alam mo, nakakailang ng Blue Marlin. Pero ito, alam mo, simple lang siya, parang straightforward, pero into perfection pagka-ihaw.
all the juices dripping sa ngipin ko, sa dila ko. And then the marination, salt, pepper, toyo, kalamansi, that's it. Pero, alam mo yung pakaramdam niya? Parang kumakain ng steak. Diba? Ang lambot. Tapos ito pala yung nakikita natin kayo ng mga isda sa fishport. Oo, ito. Ito yun. Grabe! Clip, bilang batang lumakas sa Jensen, ano yung parang napaproud ka? Bilang isang taga Jensen? Okay. Alam mo, Jensen kasi, kilala kami bilang home of the champions. Madaming mga magagaling dito. Magaling kumanta, magaling sa boxing, magaling sa beauty pageant, magaling sa mga reality shows. Magaling manloko. Ay, kilala mo. Oh, hindi ako nagdadrop ng names, ha? People kasi really wanted to showcase yung galing ng mga taga-Jensen. Apart from that, madami din kami i-offer ng mga pagkain para sa mga turista. Katulad dito mga pagkain na nasa harap natin. And this is just a simple restaurant that could really offer quality ng mga pagkain. Kung sinabi, nung isip kong Jensen, unang capital of the Philippines, maraming isda daw. Okay, baka mura lang isda. Pero hindi like, yung serving, yung quality, damang-dama mo eh. Siguro yung iba hindi nila mapapansin yun. Pero siguro bilang nakakain na ng iba-ibang klaseng seafood sa Pilipinas, sa ibang bansa, iba ang seafood at isda ng Jensen. Iba talaga. Quality yan at saka masarap. When you carry yourself. Unang stop para sa ating nightlife Jensen food tour, dinala ko ni Cliff sa Pioneer Street. At medyo napansin ko na palakihan ng usok sa pag-ihaw dito at pasarapan ng pastil. Okay para isang magandang gabi dito sa Jensen, dito sa South Cotabato. Kasama ko pala si Cliff, the Star Pops. Nasaan tayo ngayon? Anong areang to? Dito tayo ngayon sa Pioneer Avenue, sa masaya at magulong Pioneer Avenue. As you can see, marami nakahilerang mga pagkain at pwede mo kainan dito sa Pioneer Avenue. Pero pansin ko, halos pare-pares binibenta dito bukod sa mga barbecue, yung napakasikat na pastil. Yes! Talagang pastel is a go food ng mga estudyante, ng mga galing sa trabaho. Before they going home, kakain muna sila ng pastel. Iba after pumasok ng school, iba after pumasok ng work, diretso na dito. Kuha ng isang pwesto lang, kain ng kahit ilang pastil, paihaw ng barbecue, ganyan na. Anyway, ngayon sobrang daming pwede magpilian. So, bahala na kung ano makita natin. Tara! Tara! Mga estudyante at mga empleyado nakakauwi lang natambay muna dito for some cheap pastil fix. Medyo ma-overwhelm ka sa mga pastil shops dito dahil ang daming stalls na pare-pares na binibenta. Pero napili naming stall ay nagbebenta ng iba't ibang maranaw side dishes. At sabi ng owner sa daming pastil shops dito, pasarapan daw talaga ng side dishes. Bili ka lang 10 pisong pastil at kasama ng unlimited side dishes tulad ng cucumber, chili, talong, bagoong, spicy tuna, at bihon noodles. Insang chicken. Are chicken. Tuna tsaka... Chicken tuna. Thank Are tuna. Okay, unang food trip natin ngayong gabi. May nakita na kaming pastilan dito at this is nice. Alam mo, nakakatuwa. 10 piso lang, pwede ka mamili kung chicken or tuna, tapos ang daming freebie. Grabe. So, eto, papakakita ko sa inyo yung mga freebies. Ano ba yan? Ito yung kanilang spicy tuna. Spicy tuna. So, sige, lagyan ko na dito. Lagyan ako dito para ano. Unlimited. Unlimited yan. So, para siyang chili. Ito yung chili nila. Oo. Okay. Another freebies, Ano to? kanilang puso ng saging. Puso ng saging. Freebie din. Isipin mo, kung 10 piso lang yung isa na in-order mo, pwede ka na rin, o meron ka ng access, premium access sa mga freebies. Sa mga freebies. Ang dami, hindi lang yun. May bagoong. Ano pa ba to? Ito, may bihon. May bihon, may bihon. Bihon, the pancit. Oo nga no, may libre ding bihon. 10 pesos, okay ah. Alam mo na, mamayin blown ako sa daming libre. Libre. Eh, hindi ko alam kung kumikita pa ba sila. Tikman muna natin tong chicken. Okay. Cheers. Sorry, tuna pala yung tinikman ko. Okay, I mean, parang yung shredded tuna na doon, parang adobo style. Yung kanin malambot. Ang gusto kong gawin, try kong kunin tong tuna, yung kanin, idip ko sa tuna chili nila. Tuna sambal, parang ganun. Ito yun. Spicy tuna. Ay, panalo. Diba? Ba't ganun? Parang, ito pwede man lang yung ulam yun eh. Oo, Kaya- sarap. Hindi ba sila nalulugi? May parang siyang spicy, garlicky, ma-onion na, tuna sambal, parang ganun. Bubuksan ko yung chicken ko. Yeah. Ito chicken pastil naman. Ito, clip, itong pastil, like, kahit ikaw nung bata ka pa ba, may mga pastila na talaga. Barbecuehan. Yung simula sila dito, barbecuehan. Oo. So from the start hanggang sa dulo, puro napuno ito ng barbecue. Okay. But as time passed by, parang gusto na din nila
parang ipasok yung pagkain din ng Oo. mga kapatid natin. Maranao, mga Muslim, oo. mga Maranao. Sa 10 piso, ang daming libre. Oo. Para ikaw kung estudyante ka, mahuhuok ka Oo, talaga. oo. No? Kakain ka talaga. Ito meron tayo ditong chili garlic naman. So lalagay ako. Ito natin chicken na pastil natin. Sa Quiapo sa Manila, merong pastil area din eh. Okay. Trending yun. Pero alam mo, di naman sa ano, kung compare mo dito, ibang klase yung level dito. Like, ang daming freebies. Libre. Tikman ko lang ah. Cheers. Panalo. Sarap nila. Sarap. Kaya dito, sobrang sarap, maanghang pa, dadamihan mo talaga. Oo. I-order mo. Ano yung pinaka nagpapalasa sa kanya? Bukod doon sa adobo style na pastil. Is yung mga add-ons like yung chili garlic, yung parang spicy tuna. Hindi yun. And this such a nice feels. Like, kasama yung mga lokal. Oo. Diba parang kwentuhan lang sila, kain. Iba walang pake, kain na lang kain. Ito, lagyan ko. Kita mo, yung pastil na dito may bagoong. Alamang. Oh, sige, lagyan ko. Sige, ito clip, itong kagat na to. May bihon, chicken pastil, tapos yung bagoong na nilagay ko. Kinumbine mo na lahat. Kinumbine ko na lahat. Okay, this is a one flavorful bite. Bibilugin ko. Sige. Ayan. Sige. Cheers. Tapos it. Perfection. Ano yung bagoong niya, alam mo niya. Parang may tomato paste. Parang may asin. Ang saya nito, asin. Ang saya, sobrang saya. Ang daming ganap, ang daming pwedeng matikman sa Dami ko 10 piso mo. Dami ko naubos. Hindi nagpahuli yung pastel ng Jensen sa mga side dishes. Oo. Meron silang Maranao Banchan. Anyway, nagsisimula pa lang gabi. May mga pupuntahan pa tayo. Proceed tayo sa next food trip. Next destination ay pumunta na kami sa paborito ng mga turista at lokal na Tiongson Arcade. Tiongson Arcade ay isang mahabang kanto na punong-puno ng mga kainan na nagbebenta ng Dampa-style seafood. From fresh catch ay diretso na agad dito at pwede ka magpaluto na napili mong seafood at isda. At before that, dito sa Tiongson ay sikat din ang mga Filipino barbecue. At ng Kuya Pete's ang isa sa mga tanyag na nagbebenta nito. Pleto from iba't ibang laman loob ng baboy at manok ay iniihaw nila dito. Okay, next stop natin, nandito tayo sa Tiongson Street. Clip, anong ganap dito? Parang iba yung action dito sa street na to ah. Dito naman nakikita nyo, sobra siyang madaming barbecue stations. At isa sa pinakasikat na barbecue station dito ay ang Kuya Pete's. Pero anong special dito para sa'yo bilang lumaki sa Jensen? Ito kasi yung Kuya Pete's, isa sila sa mga OG na mga barbecue stations dito sa Jensen. So yung mga nauna talaga. That's why parang kung gusto mong pumunta dito sa Jensen, yun talaga yung offer namin dito, yung mga barbecue katulad nitong Kuya Pete's. Di sila natatapos operate eh. Kumbaga, after ng isang batch sa sobrang dami mapupuno yung grill, may another batch na naman ng mga barbecue para maluto. Anyway, bago dumami yung tao, umorder na tayo, Cliff. Anyway, ito na yung order namin. So, halo-halo na to. Ito, tikman natin pork barbecue. Go. Cheers! Diba? Uy, masarap sa kanya. Classic lang eh. Oo. Parang nag-caramel na yung sugar dun sa Oo. barbecue sauce dun sa tosta. I believe sa manner ng pag-marinate nito. Parang babad na babad yung sauce. I mean, classic Filipino barbecue. Sweet, smoky, karne malambot. Perfect. Sabi pa kanina gusto mo magsuka. O, try natin itong isaw. Okay, cheers. Panalo. Iba rin to? Oo. Walang amoy. Walang pungent taste. Alam mo to, nothing special naman eh. Okay. Diba? Like, classic na Filipino barbecue. Feel ko nagpapa-special nito is yung vibes. Like, yung mga lokal, pumipila talaga. Pili lang ng pili kung ilang gusto nila. Nag-e-enjoy, nagkukentuhan. Nakakilala na din talaga sila eh. Diba? Kilala na sila na masarap, kilala na sila na maayos, kilala na sila na kompleto, madami, and then babalik-balikan talaga sila. Tsaka feel ko, nagpapasarap ito is yung simplicity. Sige, ito, pasensya na. Meron ako ditong atay. Tikman ko lang ito ah. Chicken liver. Sobrang nagpusta na siya. Kasi parang cream texture na doon pa rin. Last one, chicken puwet. Tikman natin. Ang sarap ng puwet. Ng manok. Ng manok ah. So fatty, sweet. Yung taba parang natutunaw na.
Nice, ang sarap. Anyway, pare, pause na kami. Pero di pa natapos yung food trip natin dito sa Jensen. Balita ko, sa Tiongson Street, ayun, natatanaw ko eh. May area dito ng mga dampa, mga paluto. Tama ba? Madaming mga areas dun dyan na puro mga seafood naman yung ino-offer. Okay, sige. Tara! Let's proceed sa ating main event. At sa dami ng dampa dito ay dinala ko ni Cliff sa Danielas, isa sa mga pinakamatagal na dampa restaurant dito sa Chongson. Tara, tignan natin kung ano yung mga binibenta nila. Okay, last stop natin. Sobrang daming dampan dito pero isa to sa pinakasikat yung Danielas Grilled House. So dito makikita mo, literally parang dampa lang din talaga. So mamimili ka kung anong klaseng seafood o isda makikita mo. So may malakita mga seashells, may lapu-lapu, syempre tuna, nasa Jensen ka. May malalaking squid, may chicken inasal, at marami pang iba. So gagawin mo, pipili ka ng karne na gusto mo and then tatanong mo, ate, ano ba yung best na luto dito? Sila na bahala magsasuggest sa'yo. Anyway, umorder na ako ng giant squid, umorder na ako ng hito, umorder na ako ng clams. Ano ate? Impaw. Anyway, para hindi natin maluto. Sarap! Nagpaluto na ako ng iba't ibang putahe tulad ng grilled squid, chicharong hito, at ang tinatawag nilang karagatan, which is isang seafood soup dish na may hipon, clams, tahong, at tuna. Cliff, heto na hinihintay natin. So, ibang action lang talaga dito. Karamihan turista. Pero may mga lokal din, pero mostly talaga turista. Kanina sinasabi mo nga, pag meron kayong bisita, magaling ibang bansa o ibang lugar sa Pilipinas, dito nyo talaga dinadala. Dito na namin dinadala para hindi na kami makapagluto sa bahay. Kasi parang bahay din naman kasi siya. Oh. And lahat ng mga pagkain na talagang inihain nila dito sa atin is talagang iba din siya, no? Hindi din siya nakikita sa ibang lugar, but it's different. Tsaka kung tutusin, parang hindi siya overpriced, no? Oo. O kasi hindi naman sana iba, ang dampaan, medyo mahal. take advantage yung turista. Pero hindi ko anong presyo ng lokal, yun pa rin, no? Dito kasi kasi from the dagat, tapos parang kukunin na ng mga mangingisda. Tapos talagang dinadirect na nila sa mga bawat tindahan na katulad nito. Anyway, sige, tikman na natin. Total, harap na sa inyo yung pinaka-karagatan ng tawag dito. Di ba karagatan kasi? Inhalo na nila, no? From the shells to clams to Hipon. hipon. Tapos may isda rin. Pati isda. Anong isda Nilagay to? nila sa isang kaldero. Anong isda to? Tuna rin ba? O, Lagyan tuna nila ng ata. gulay, yan na yun. Oo, sige, tikim tayo. Lagay ako ng sabaw. Oo Nandiyan nga na lahat. eh. Oo, nandito na lahat eh. Ang ganda nga nung ito isda. May isda rin tayo. Parang tuna ata to. Aray, ang init nun. Kunyari, hindi ako nasaktan, pero ang sakit nun. Alam mo yung order ko agad dito? Ito yun. Ayan talaga. Sige, tikman natin sabaw muna. Cheers, Cliff. Okay, parang swam. Parang ganun yung lasa niya. Konting alat, may konting bitterness. Pero yung seafood flavor, nanuot yung lasa ng Diba? tahong. Alam mo yun, yun yung lasang-lasa ko. Actually, lasang-lasa mo yung karagatan. Karagatan nga talaga, okay. And then gusto ko lang kumuha nung chunk ng isda. Panalo. Love it. Sarap. Bakit ito yung sa na may daming kainan dito? Ba't ito yung usually pinipili mo? Always namin pinupuntahan itong mga Danielas aside sa yung accommodating nyo. Sa pinipili nila na welcome sila masyado para sa atin. Organized kasi sila. Tapos, unang-una din, madami din kasi silang mga seafood. Anyway, proceed tayo dito. Ito yung tinatawag ng chicharon. Pero pare, Cliff, hito to. Kakaiba. First time ko, sabi ko, ha? Yung hito gagawin chicharon? Paano yun? Pwede. Ang laki, grabe. Sige, idip ko sa suka natin. Parang ang laki mo sa akin. Bahala na, cheers. Maling kagat lang ako. Pero yung buntot yung nakain ko, kaya ang laki. Isa pa ako. Better. Okay. Ang sarap. Nagigets ko nga ba chicharon? Basically, ligyan na ng harina. And then sobrang naging malutong siya. Ano na siya ng hito, hindi naman sobrang meaty, lambot. And then yung suka, ang sarap din. Pero kalip, ito tingnan mo to, ulo. Yun yung ulo ng hito. Oo. Ako curious ang gagawin ko. Gusto ko pa ako ng sibuyas dito. Try mo. Ayun. Pwede na. Naging malutong na rin. Ito, last dish natin. Meron tayo itong squid. Sige, ang lalaki nito, no? So, yung pinaka-stuffing siya sa loob, may sibuyas, parang may nakita ko celery. Tapos, tomato. Sige, kuha ako. Ang laki. Oh my God.
Good luck, ano ba to? Laking tulong talaga na na-enhance ng kamatis, yung mga gulay na nandito, yung lasa ng squid. Sarap. Yum. Ang lambot. I mean, this is like a classic style Filipino squid. Pero don't get me wrong. Ang sarap niya, may pagkatusta siya. Not overly cooked. Oh, nice. Ito gagawin ko, i-dip naman natin sa toyo natin na may kalamansi. Basically, okay, nagigits ko lang yung pinaka-vibes dito eh. Usually kasama ang barkada mo, o yung office mates mo. Feel ko usually mga kumain dito yung mga salesman. Alam mo yung mga travel time to time sa ibang probinsya. Usually hindi sila. May nakakilala nga sa'yo, di ba? They're not from here, but they're from other town. Talagang pumunta dito. Para pag pupunta sila ng Jensan, alam na nila kung saan sila papunta dito. Johnson talaga, no? Kagat pa ako nito. Ikaw kung gusto mo pang kagat, last bite tayo. Sa video na to, Gigantic bulalo that. kakain tayo sa top 5 karinderya dito sa General Santos City. Mula sa sikat na balbakwahan, Pwede pala yun. Fried chicken, sausaw sa balbako. Cheers. pangmasa na karinderya, 30 over 30 dishes. Tapos halos ubos yan kada araw. authentic halal food, This is a perfect halal bite. paboritong karinderya ni Manny Pacquiao, Kung hard trail, minsan makatatlo sa ka-rice. Kapalip jab ako eh. Oh, parang hanggang sa giant spicy bulalo. yung init ng Jensan, mas tinaas ko pa. Ready ka na ba? Tara! Ang karinderya, isang cultural food icon sa buong Pilipinas at dito sa Jensen sa South Cotabato, kaliwat kanan ng mga karinderya na nag-serve ng iba't ibang authentic at masasarap na Jensen ulam. Today, I'm on a mission to bring you on top 5 best eateries sa syudad na to. But first, breakfast. Dito sa isang renowned balbakwahan, ang RJH Eatery. Pansin ko kung sa Manila, panay parisan, dito, panay ang balbakwahan. Okay pare, unang stop natin dito sa legendary RGH Balbakwa. Sabi nila, since 2006 pa to, I mean, ngayon jump pack agad yung tao, ilang oras pa lang. Pero lahat sila dito humihigop ng masarap na balbakwa. Anyway, gusto kong simulan, pansin ko, order din sila dito, partner nito, gusto ko nilang battered fried chicken. Sige, kuha ko isa. Tikman mo natin, cheers. Hindi siya na kasing init ng gusto mo. Dumalutong pa rin yung balat, juicy sa loob. Marination, parang kanto style fried chicken lang din. Dip ko sa ketchup. Punta tayo sa ating balbakwa. Gawin ko. Higup natin sa baw. Cheers. Okay. Kung kukumpare ko dun sa isang balbukan, tikmo ko sa aweng. Ito mas makapal, pero parang papuntang bulalo lang din lasa niya. There's a rich, bold flavor. Yung dahon ng sibuyas, lasang-lasa mo, hindi medyo garlicky din siya. Ayun, tapos kuha tayo, makikita mo ito yung may halo-halo na to. So, mayroon tong laman loob, may karne, tapos hinahanap ko yun ito. Ito yung balat or balbakwa. So, tikman natin karne. Cheers! Parang kumakain ng ilaga. Oh, nice. Yan ang gagawin mo dyan. Kuha ka dito ng karne. Sabaw. Lagyan mo ng sabaw yung kanin mo. Toyo, suka na may sili. Kuha tayo ng isang masarap na kagat. So, meron tayo itong parang isaw, balat. Pambihira. Ang sarap ng dagdag ng sili tsaka toyo, suka. Grabe yung kagat na yun. Yung isaw, sobrang lambot na. Yung pinakabalat, ang kapal, sobrang chewy. Alam mo, in all honesty, nasasarapan ako. Nagigits ko bakit ito lagi pinipilahan. And then what you can do, get your fried chicken, sabawan mo. Lalagay yung fried chicken sa balbakwa. Pwede pala yun. Fried chicken, sausaw sa balbakwa. Cheers! Sarap. Anyway, Pops, magsisimula pa yung araw natin dito sa Jensan. Proceed tayo sa next food trip. Next stop, isang popular karinderya na patok sa mga trabahante lalo na sa mga tricycle drivers. Heto, ang Ganis Eatery.
Halos 30 kaldero ng ulam ang bubungad sa'yo dito. Okay, next stop natin dito sa Jensen. Nandito tayo sa sikat na Ganis Eatery. Papas, anong kwentong Ganis mo? Dito kasi, pag estudyante ka, pag gusto mo ng mura and gusto mo ng lutong bahay, you have to go here sa Ganis. Alam mo, ito yung classic style probinsya karinderye. So, mga nakatakip, yung pinaka-ulam nila. And then, bubuksan mo kung ano yung mga ulam at titignan mo ano yung matitrepan mo. Pero dito sa Ganis, pansin ko lang, sobrang daming choices. Like, ilan to? Halos lagpas 20 putahe. Yung pwede Ilang lang ulam to pagpilian lahat dito. Ilan ulam to lahat? Mga 30 ata kapon. 30 over 30 dishes. Tapos halos ubos yan kada araw. Anyway, ate, anong bestseller ninyo? Halos lahat daw talaga. Pero ang una talaga maubos yung dinuguan ko. Ay, meron ka pa? Meron pa ito. Ay, ito. Yan talaga. So lahat to, lami kayo. Oo eh. Ay, sige Kaya pare. lang, ito ang huli kong naluto. Pero ito ang mauna maubos. Sige. Anyway, sabi niya dinuguan daw, pati yung parang laman loob. Order na tayo. Grabe ba? Grabe. Salanes. Sabay po na sir, sir. Ako mo ha? Marunong ka lagi mag-Bisaya. Kunti lang. Takter. Ano nga, vlogger? Sayang, yung timing ka lang. Wala. Ano sa iyo? Ganito o ano? Ito na lang, laman. Okay pare, simulan natin yung food trip natin. Gusto kong simulan, meron tayo dito makikita mo. Laman loob ng baboy. So parang gisado sa or adobo. Sige, kuha tayo ng isaw. Tapos, yan. Nice. So on the saltier side. And then parang nalasahan ko may konting luya. Basically, adobo style siya na super savory. So pinaka naman loob, in fairness, walang unggo. Next, meron tayo ditong pork humba. Tikman natin. Interesting. Yung humba nila. Pag bigla ko hindi humba lang, parang adobo lang to eh. Walang tamis eh. Parang toyo suka lang yun na may bawang. And at the same time, medyo maluya din siya. Sige, tikman natin tong karne. Okay. Fatty, gelatinous, kung ano gusto mo sa papa, yun na yun. Ito meron tayo itong isang sambagon. Tikman natin. Kaya yung tulingan. Just a pure thick fish meat. O parang lang kumain ng tulingan. Lasang-lasa ko yung bawang niya. O na. Okay, punta tayo dito sa dinuguan. Specialty daw ni Mami. Ang gawin ko, meron tayo ditong kanin. Lagyan natin. Ayan. And then, kuha tayo ng masarap na kagat. Panalo yung dinuguan. Panalo. Nandun yung konting iron taste galing sa dugo. Asim nandun. Then, higit sa lahat, sobrang gingery niya. Ang ganda lang din, Pops, ang vibes dito. Like, kada tao merong isa, dalawang ulam. Kahit nga iba, isang ulam lang dahil medyo mura lang din siya. And then, higit sa lahat, lutong nanay, lutong probinsya, lutong bahay. Baka marareklamo. Sa apat na kinain ko, the best yung dinuguan. Ang sarap. Dahil marami na ring mga kapatid na Muslim ang naninirahan dito sa Jensan, ay sa kabilang kanto tapat ng Central Public Market ay makikita ang isang hilera ng mga halal karinderya na nagsaserve ng parehas sa tausug at maranaw dishes. Okay, next pare, tuloy-tuloy pa rin ang karinderya tour natin dito sa Jensan. Sa tapat ng public market, sa kabilang kanto, nandito isang hilera ng mga karinderya na nagbebenta ng iba't ibang halal food. So mayroong iba't ibang maranaw food, tausug food, at dito tayo sa Jensan Halal Restaurant. Makikita mo, bubungad sa'yo. Mami! Hello, assalamualaikum! Waalaikumsalam. Ay, Mami. Dito kayo magkain sa Jensen. Yan, oh. Halal sa Tausug, masarap ang luto. Yan, oh. Dalaga ang kusinera. Yun! Ang bisita namin, guwapo. Ayan, baka maniwala sila. Ang guwapo. Mami, Guwapo po sa anong bisita. mga binibenta nyo ditong Ang putahe? binibenta, yuto, tag 15 ang isa, ang karne tag 60, ang pinirito tag 50 lang Yan. barato. Yan. Oh, yun. So ito, mga tausug tsaka maranaw na pagkain. Oh, masarap. Masarap yan. Kasi dalaga ang kusinera. Sige, anyway pare, makita mo dito, sobrang daming klaseng ulam. So may nakita akong sati, may nakikita akong iba't ibang curry. Ito meron din. Anyway, order na tayo.
ganito, baka, sapi. Marunong ka mag-Muslim? Hindi po gaano eh. Ako Maguindanao na ako. Maguindanao po kayo. Taga Batumilong ako. Ang bor kami, Tausog. Okay, next natin, meron tayo ditong iba't ibang tausug / Maranao food, pare. This is nice. Alam mo dito sa Jensen, di ka rin magsasawa, di ka mahirapan maghanap ng iba't ibang halal na karinderya. And simulan natin sa kanilang, syempre, best breakfast of all time, sati. Sabi nila, galing sa Buanga pa daw mismo yung recipe. At sige, tikman natin sabaw muna. Nice. Parang binabalik sa tawi-tawi sulo sa Buanga. You have the sweet, curry-like flavor. Sobrang lapot. Hinigit sa lahat, medyo manghang siya. Ang sarap nito. Ang sarap ng tamo. Sticky, fragrant. Ang lambot. Tikman natin itong baka. Okay. Medyo kumuya ka pa ng konti. Medyo lumamig na konti yung baka. Medyo matigas. Malasa pa rin siya. Sabay mo ng tamo. Medyo nasolidify na yung baka natin. Pero yung meron ha, yung pinaka-sauce natin, tsaka yung tamo, ang sarap. Next natin, ito yung baras na parang curry. Tikman natin sabaw. Okay, sobrang bagatasa ang creamy niya. Alam mo, parang siyang crossover ng Paksiw tsaka Bicol Express. Yan, ikuha tayo ng isda. Ayan, tagay tayo sa kanin natin. Ano. Ang lambot ng pinaka-isda. Sobrang meaty din. Alam mo, ang ganda lang ng vibes dito sa area na to. Kasi ang dami mga kapatid na Muslim na nakain. Like, authentic talaga. Like, authentic talaga yung mga recipe nila. Huli, ito yung ating tula itom. Yung kakaiba lang nito, pansin ko, yung pinaka-baka nila mismo, maitim din. Yung ibang tula itom ng tikman ko, as in, ito parang nababalutan ng burnt coconut yung pinaka-karne. Sige, tikman mo yung sabaw muna. Sarap. Okay, spicy, medyo smoky siya. Ano yung burnt coconut flavor. Same time, yung ginger, lasang-lasa mo. Ayun, makikita mo. Nababalutan ng burnt coconut yung karne. It makes a difference. Yung pinaka-karne, parang sa may external crust, yung lasa ng burnt coconut. Alam mo, para kang kumakain ng nilaga lang din talaga ang tula ito. So, gagawin ko, ng tula, lagay natin sa kanin natin. So, kuha rin ako dito ng parang curry natin. And then, ayan. This is a perfect halal bite. Ano? Nung parang curry. Tuloy itong isda, baka. So, napakalambot ang kanin. Nice. This is a wonderful halal karinderya. Ba yung lasa niya, parang talagang binarbecue na may sabaw. Tapos may kanin na inside and tapos parang 3-in-1 na. Yun ang pinaka hinahanap-hanap ko. Marahil pag sinabing Jensen ay lagi itong nadidikit sa pangalan ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Lightweight champion of the world from General Santos City, the fighting pride of the Philippines. At nabalitaan ko na ang Gamay Eatery ay ang paboritong karinderya ng ating boxing legend. Okay pare, next stop natin dito sa Jensen. Bawal kang pumunta ng Jensen kung hindi ka kakain sa paboritong karinderya ni Manny Pacquiao. Ito ang Gamay Eatery. Pinaka-special nila dito yung balbakwa. Pero marami rin silang iba't ibang mga lutong ulam. At sabi nila, kumakain daw si Pacquiao dito, hindi pa siya sobrang sikat. Medyo nagkakapangalan pa lang siya. After training niya o after laban, dito siya nagse-celebrate o dito siya nakain. Anyway, tignan natin kung masarap yung balbakwa nila. Ito katulad ito yung balbakwa. Init niya na. Yun. May kamatis siya, no? Ayun yan. Ano po? Ano po yun? Yung bell pepper. Bell pepper. Balik-balik ka rin. Mami, pagka kumain ba ako niyan, lalakas ako manuntok. Wow, mas sobra pa. Sobra pa. Baka pati sipa, no? Anyway, pare, order na tayo. Pag may training sa dati, araw-araw. Araw-araw. Lagi in order. Depende sa schedule ng training niya, sir. Kasi yung schedule niya, may hard, may soft. Pag hard, yung hard nung ganito, mga balbakwa. Tapos kung wala sa, kung dili hard,
Yan, mga manok na native, tapos pakbit, yan. Nakadepende sa ano? Sa training. Oo, sir. Kung hard trail, minsan makatatlo sa ka-rice. Pag daily hard yung schedule, dalawa. Maganda yun. Maraming gusto. Ito po ang balbakwa po ang favorite niya, tsaka deep steak, paklay. Minsan magpaluto siya ng native na manok. Pork po, maskara ng baboy. Ito ka, sir. Ano ko yung... Okay, next food trip natin, Cliff, nandito tayo. Saan pa ba? Paboritong karinderya. Ni The Legendary. Manny Pacquiao. Oo, so after niya mag-boxing. Ako, di naman sa ano, di ako magyabang pero nagbo-boxing ako. Talaga ba? Oo, pero huwag niyo papalabanin. Kasi panagado, knockout ako. Knockout ka Oo, hanggang talaga? suntok-suntok lang sa trainer ko. Pero huwag niyo papalabanin. Shoutout kay Chandy, yung coach ko. Anyway, simulan natin sa kanilang. Meron tayo dito, paborito ni Pacquiao daw to, beef steak. Sige, kuha tayo. Lasang kaldereta. Sarap, di ba? Gulat ako. Beef steak tawag yun, pero lasang kaldereta. I mean, parang lasang tomato sauce, yung karne ang lambot. Just a super savory na putahe. Nice. Ang sarap niya. Yung nagustuhan ko dito, ang dali lang niya i-chew. Wala itong paklay. Sabi yung laman loob ng baka. Ang sabi ni Sir Gamay, wala daw tong kahit anong anggo dahil walang bituka. Sige, kuha ko. Ito yung apritada cream. Thank you, sir. Nice. Anong parang ito papuntang Calyos eh. It's like a sweet tomato syrup o sauce na lalasanin din. May ginger din. Tama nga, yung pinakatuwalya natin, sobrang lambot. Yung sinasabi yung nilalagay yung garlic, yung may bawang, basta na-feel ko siya. Oo, parang kumbaga lahat ng flavors, kapit na kapit sa dila mo. Yun. Ito meron din tayo dito, kaldereta naman. Sige, kuha ako dito. Tapos sasabayan ko yun ng masarap na mais. Dito lang yan sa Gamay. Meron silang mais imbis kanin. O pa? Yan, sarap. Ito yung kinilaw. Alam mo, ang daming kinilaw dito, pero tuna. Ito kinilaw na baboy. Okay. So parang feel ko inihaw muna to. Maskara to ng baboy. Kuha ko dito, kuha ng konting cucumber. Ay, sarap. Yung pinaka-cucumber, tsaka yung parang suka. It cuts the heaviness. Yung pinaka-maskara. Balance ng suka. Yung pinaka-karne natin. Next, ito daw talaga. Main event, paborito yung Pacquiao. Ito yung ating balbakwa. Nagbalbakwa tayo kanina. Oo. Pero ito, medyo iba yung tsura niya eh. Mas maaswete siya. Ito din, nagbigay sila ng libreng sabaw May din. libreng sabaw. Sige. Kakaiba. Ito mas alam mo sa lahat ng balbokwa na tikman ko, ito yung parang classic na balbokwa. Ang labot. Oo. Wala ganong alat. Perfectly stewed, perfectly flavored. Daon ng sibuyas nandun. And then yung parang rich na flavor, very bold, na parang beef stock nandun. Makikita mo, ang daming balat. Bandang paa daw to ng baka. So, lagyan natin ng kalamansi. Haluin natin konti, and then kuha tayo. Good luck talaga. Pinakagagawin natin ngayon, kakain tayo ng may sili, di ba? No. Umuho ka na, nauna yung eh. Hindi ako masili. Hindi ka pa masili. Lagyan natin sa ating mais. May sabaw, may sili, tapos yung pinaka-balat. It's really bouncy, so Ito parang parang gulaman. Parang gulaman na siya. Walang kung after ba nito, mapapalaban ako. Pero feel ko mapapalaban ako mamaya sa cardio. Dahil sobrang daming karne, sobrang daming cholesterol nito. Pero wala, nasa Jensen ka. Oo. Kailangan mo kumain. Ito yung maganda sa ginagawa natin ngayong araw sa episode na to. Karinderya tour. Diba? Kada probinsya ng Pilipinas, meron niyang karinderya. Pero itong Jensen, diba? Makikita mo na ang daming variety ng ulam, ang daming variety ng karinderya. Na yung mga lokal, may kanya-kanyang preferred. Aside sa bahay, ito talaga yung pinakamadaling puntahan para sa pagkain. Ito yung pinaka accessible ba para makunan mo ng food para sa pamilya mo at para sa sarili mo din. Kasi sobrang busy natin the whole day, no? And you have to look for a place na tuturo ka lang, Convenient. open ka lang ng kaldero at
order ka, kumain ka, and then that's it. May extra sabaw pa. Ibang kaso talaga dito. Salamat Para po. tuloy parang Papasuntok ka, no? Napalep job ako eh. Oh, parang... Anyway, Paps. Di pa natatapos to. Proceed tayo sa huling karinderya natin ngayong araw. Kain tayo ng hinalang. Hinalang? Hinalang. Hinalang. Oh, halang. Halang. Para sa huling food trip ay dapat tapatan natin ang init ng Jensen ng isang hot and spicy beef bulalo called hinalang. Basically, it's a spicy version ng bulalo. Okay, para tapusin natin isang malupit na Jensen food tour ngayong araw, Cliff, ano pa pong magandang panapos? Kundi humigop ng napakanghang at mainit na hinalang sa tirik ng araw ng alauna ng tanghali dito sa Jensen, di ba? Walang sama. Pwede yun. Kumbaga kailangan, tapatan natin yung init ng Jensen. Sige, Paps, makikita mo dito, tinatawag nilang hinalang. Ang hinalang, basically, bulalo, pero manghang. So, di ba, hinalang means like spicy, di ba? Parang ganun. So, makikita mo, ito, mura lang din 395 pesos for this huge bulalo. Malaki. What that? Ang laki. Guys, so ito yung daming-daming sili nilang nilagay. Kaya talaga hinalang. Gawin natin, lagay ako ng sabaw. Ilalagay yung sabaw dito. Sige, sabaw muna tayo, Cliff. Sige, sure. Cheers. Ay, ang sarap ang anghang nga. Oo. Nice. Panalo. Yung anghang, umaakyat sa ilong ko. Oo, tsaka hindi siya gradual eh. Pagkadapo pa lang ng dila ko, nararamdaman mo na yung konting heat. Okay. Nice. And then you have the pure beef stock. Alat nandun. Swabe. Sigawin ko, merong karne naman dito. Cheers. Kailangan mo ba ng ngipin para makain yun? Yun niya. Ang ano niya? Lambot. Napaka-soft. Oo. Alam mo, pang balance clip, gawin ko, kuha rin ako ng repolyo. Ito, with gulay naman, para pang healthy. Cheers. Is that fresh? Yung crunch ng Gulay. repolyo, ang sarap. Bulalo lang din talaga siya. Kung lasa nung masarap na bulalo, pinanghang mo lang din talaga. O yan, katulad yan. Umakyat na yung Sabi mo talaga manghang siya. Pinaubo na si Clip. Ito tayo dito sa ating gigantic bulalo. That ang laki, Diyos ko. Saka maganda dyan. May nilagay na sila. Meron na eh. So, Oo. papakahirap ka pa. Ito nalalagay ko sa'yo. Okay. Kumakain ka ba ng sili? No. Meron tayo sili dito. Makikita nyo, walang daya. Gawin ko, kuha ako dito ng sili tsaka karne. Ayan, so makikita mo, may sili tayo dito. May malaking karne tayo dito. Ito talaga. Super hinalang. Nakagat mo yung sili. Oo. Yung init ng Jensen, mas tinaas ko pa. Anyway, what a way to end this Jensen food tour ng isang malaking hinalang na bulalo. Nice. Uy pare, dito nagtatapos ang ating isang masaganang Ultimate Carinderia Tour dito sa Jensen. Pare, may gusto kong promote, Cliff. Yeah, please guys, follow my Facebook accounts. It's Cliff the Star. Yan, Pops, 5 solid na kainan yung panigurado yung mga tiga Jensen ngayon na siguro iba na sa Maynila, sa ibang parte ng Pilipinas. So kahit OFW, panigurado lahat yung kinain natin na miss nila yun. Pwede sila pumunta dito anytime. Lahat yon kalami kaayo. Good night and good. It's a chance to start over me. 'Cause I miss you so I'm letting go.